Nagsisimula ang kwento natin sa Morocco kasama si Andy, na nakatagpo ng kaibigan niyang si Booker. Mula sa kanilang usapan, nalaman natin na matagal na silang magkaibigan at matagal na rin silang hindi nagkita. Sinabi ni Booker kay Andy na may isang ahente mula sa American Intelligence na nagngangalang James Cobley ang humingi ng tulong sa isang misyon, at ito ay ang pagliligtas kay Rehe na nakidnap sa South Sudan. Sinabi naman ni Andy na hindi nila inuulit ang operasyon kasama ang parehong tao. Pagkatapos, nakita natin silang pumunta sa isang hotel at nakilala nila sina Joe at Nikki. Mula sa kanilang usapan, nalaman din natin na matagal na silang magkakaibigan. Nag-usap-usap sila at lumabas na sila ay isang grupo ng mga mercenary, at si Andy ang leader ng grupo. Bagamat nag-aalala si Andy tungkol sa operasyon, nakumbinse siya na pumayag. Pumunta sila upang makipagkita kay James Cobley habang nagbabantay sina Joe at Nikki sa sitwasyon. Ibinigay ni James kay Andy ang lahat ng impormasyon tungkol sa operasyon at sinabi na isang paaralan sa Juba, South Sudan ang inatake ng mga terorista, pinatay ang mga guro, at inagaw ang 17 mag-aaral sa pamamagitan ng pagbabante gamit ang baril. Pumayag si Andy sa operasyon, at agad nating nakita silang pumunta sa lugar ng operasyon. Nakita natin ang gwardya na binaril, at pumasok ang grupo at hinarap ang lahat ng gwardya sa lugar hanggang sa makarating sila sa lugar kung saan pinaghahold ang mga bata. Naglagay sila ng pampasabog sa pinto, at ilang sandali lang ay sumabog ang pinto at pumasok sila, ngunit wala silang nakita na bata. Bigla silang binaril ng mga armadong tao hanggang sa mamatay. Dito natin nalaman na ito pala ay isang bitag sa kanila. Nagulat tayo nang muling bumangon sila at nagsimula muling pagalingin ang kanilang mga sugat habang lumalabas ang mga bala mula sa kanilang katawan. Hindi makapaniwala ang mga armadong tao sa kanilang nakikita kaya nag-away sila gamit ang mga espada at baril sa isang napakagandang eksena hanggang sa tuluyan nilang mapuksa ang kalaban. Dito natin nalaman na sila ay isang grupo ng mga Eternal Mercenaries. Napagtanto nila na may mga kamera sa lugar at ginawa ni James ang bitag habang pinapanood at nirecord ang lahat ng nangyari. Alam nila na natuklasan na ang kanilang tunay na pagkatao, kaya kailangan nilang hanapin si James sa anumang paraan at nang mabilis. Pumunta naman tayo sa Afghanistan at nakita natin ang isang babaeng sundalo sa hukbong Amerikano na nagngangalang Nile. Nasa isang lugar sila na naghahanap ng isang tao, nang tawagin ng sarhento si Nile at sinabi sa kanya na may impormasyon na ang hinahanap nilang tao ay maaaring nasa isang kalapit na bahay, kaya inutusan siyang magpunta roon at maghalughog. Pumunta siya at pumasok sa bahay, kinausap ang mga babaeng naroon at sinabi sa kanila na hinahanap nila ang taong nasa larawan dahil isa itong terorista na pumatay ng maraming inosenteng Afghan. Tumingin ang babae sa direksyon kung saan nagtatago ang lalaki kaya nalaman nilang naroon nga ito. Naghanda sila at nang lumapit, bigla silang pinaputukan. Mabilis na pumasok si Nile at binaril ang lalaki, ngunit naging kritikal ang kalagayan nito kaya sinubukan ni Nile na iligtas siya. Bigla itong bumunot ng kutsilyo at sinaksak si Nile sa leeg, dahilan para siya ay magdugo ng husto hanggang sa mawalan ng malay. Lumipat tayo sa grupo na sakay ng tren, at napanaginipan nilang apat si Nile at ang brutal na paraan ng pagkamatay nito. Pagkatapos ay nakita natin si Nile na nagising at hindi pala namatay, at dito natin nalaman na isa rin pala siyang immortal. Bumalik tayo kay Andy at nalaman natin mula sa kanya na mahigit 200 taon na ang lumipas mula nang may bagong immortal na lumitaw. Natuntun nila ang lokasyon ni Nile sa pamamagitan ng mga pangitaing nakita nila, at sinabi ni Andy sa grupo na hanapin nila si James habang siya naman ang hahanap kay Nile. Makikita natin si Nile na wala ng kahit anong bakas ng sugat sa kanyang leeg, at hindi makapaniwala ang kanyang mga kasamahan at labis silang natakot sa kanya at sa nangyari. Sinabi ng kanyang commander na may eroplano na magdadala sa kanya sa Germany para ipagpatuloy ang pagsusuri, ngunit sinabi ni Nile na maayos na siya at hindi na niya kailangan iyon. Sinagot siya ng commander na hindi sila makapaniwala na nabuhay siyang muli at iyon ay isang utos na kailangan niyang sundin. Ang lahat ng kasamahan niya sa kampo ay natatakot sa kanya, pinag-uusapan siya, masama na ang pakikitungo at iniiwasan siya, kaya lumabas siya at umupo mag-isa para kumalma. Pagkatapos ay nakita natin si Andy na lumapit sa kanya, sinuntok siya hanggang mawala ng malay at isinakay sa sasakyan. Habang nasa disyerto sila, binuksan ni Nile ang likod ng sasakyan at tumalon palabas. Huminto si Andy, bumaba, at binaril siya sa ulo kaya agad siyang namatay, ngunit makalipas ang ilang sandali ay nagising muli si Nile. Habang tinutulungan siyang bumangon ni Andy, sinaksak niya ito sa balikat, at nang lumabas ang kutsilyo mula sa balikat niya, hindi makapaniwala at nagtataka si Nile sa nangyayari sa kanya. Sinabi ni Andy na siya ang leader ng hukbo ng mga immortal at alam niyang marami siyang tanong, at kung gusto niya ng mga sagot ay sumama siya sa kanya.
Sumakay nga siya sa sasakyan at nakarating sila sa eroplano. Pagkasakay nila, sinabi ni Andy na pupunta sila sa Paris, at hiniling niya kay Niall na matulog muna dahil mahaba ang biyahe. Maya-maya ay nakita natin si Niall na ginapos si Andy at tinutukan ng baril ang piloto, sinabing hindi sila pupunta ng Paris. Inutusan ni Andy ang piloto na tumayo at palayain siya, ngunit pinigilan ito ni Niall. Sinabi ni Andy na kung hindi siya gagalaw ay babarilan niya ito, at pinaputukan nga niya ang piloto kaya napilitan si Niall na pakawalan siya. Pagkatapos nito, nalaman natin na hindi pala talaga binaril ni Andy ang piloto at niloko lamang niya si Niall. Nagkaroon ng matinding santukan sa pagitan nila hanggang sa mabali ni Andy ang kamay at pagkatapos ay ang mga binti ni Niall. Ilang sandali pa ay nakita natin ang mga bali na mabilis na naghihilom, at hindi pa rin makapaniwala si Niall sa kanyang nasasaksihan. Pagkatapos, pumunta tayo sa London at nakita natin ang isang tao na nagngangalang Merrick, na may-ari ng pinakamalaking kumpanya sa paggawa ng gamot. Dito nakita natin siyang nanunood ng video recording ng Immortal na grupo, at nalaman natin na si James ay nagtatrabaho kay Merrick. Inutusan ni Merrick si James na kumilos at dalhin ang mga Immortal. Bumalik tayo kay Andy at Niall, at nakita natin silang nakarating sa isang simbahan sa hangganan ng Paris na pinabayaang abandonado sa loob ng 50 taon, at naroon na rin ang natitirang bahagi ng grupo. Habang kumakain, sinabi ni Nikki kay Niall na matagal na silang naghihintay hanggang sa makahanap sila ng bagong Immortal. Si Booker naman ang huling buhay mula pa noong 1812, at pinatotohanan ni Booker ang sinabi na siya ay nakipaglaban pa kay Napoleon. Sina Jokey ay mula pa noong panahon ng mga Crusades, at mas matanda pa sila ni Andy, na siyang unang Immortal. Namangha si Niall sa kanyang naririnig at sinabi na tunay nga silang hindi namamatay. Sagot ni Andy, walang anumang nabubuhay magpakailanman, at may namatay na mandirigma sa kanila. Darating ang araw na titigil ang paggaling ng iyong mga sugat, ngunit hindi nila alam kung kailan o bakit. Habang natutulog, nanaginip si Niall ng isang masamang panaginip, kaya nagising at ikinwento sa kanila ang nakita. Isang batang babae na nakakulong sa isang bakal na kabaong sa ilalim ng dagat, na paulit-ulit na nalunod at namatay, bago muling bumangon sa buhay, nagdurusa sa ilalim ng dagat at palaging damang-dama ang galit nito, at pakiramdam niya ay tila baliw. Nakinig si Andy sa kwento at labis na nalungkot. Sinabi niya kay Niall na ang pangalan ng batang babae ay Queen, isa sa kanila, at siya ang unang Immortal na natuklasan. Siya at si Andy ay naglakbay sa mahabang panahon at nakipaglaban sa maraming digmaan hanggang akusahan silang gumagamit ng mahika. Nahuli sila, at ang hindi kanilang kamatayan ay nagpatunay na sila ay inosente, ngunit hinatulan silang mamatay sa pamamagitan ng pagbibitay at pagpapasunog, literal na halos lahat ng paraan. Isang araw, kinuha si Queen, inilagay sa bakal na hola, isinara, at itinapon sa dagat. Kalaunan, natutunan ni Andy kung paano makatakas, at nalaman natin na hinanap nila si Queen ng maraming taon hanggang mawalan sila ng pag-asa. Natuklasan natin na siya ay nasa ilalim ng dagat, nagdurusa, namamatay at muling bumabangon sa loob ng higit 500 taon. Pagkatapos, lumabas si Niall at Andy at nag-usap ng kaunti. Maya-maya ay narinig nila ang malakas na pagsabog mula sa loob, kaya pumasok sila at nakita si Booker na walang malay at may bukas na tiyan dahil sa malakas na pagsabog. Pagkagising ng kaunti, nalaman nilang si James ang dahilan. Kinuha nila sina Joe at Nikki, at si Andy ay kinuha ang baril at lumabas para tulungan sila. Dito natin nalaman na hindi lahat ay natatapos sa armas lamang. Nagkaroon ng isang napakagandang eksena ng matinding labanan, at nakipaglaban si Danite gamit ang baril at isa sa kanila ang sinaksak siya sa balikat, nakaramdam siya ng matinding sakit, ngunit ipinagpatuloy ang laban hanggang sa tuluyang mapuksa nila ang lahat. Nakita natin si James na pinapanood at sinusubaybayan lahat ng ginagawa ni Andy, kaya natakot ang mga kalaban at napilitang tumakas. Lumabas si Niall at nakita ang lahat ng bangkay sa paligid at hindi makapaniwala na si Andy ang nakapuksa sa lahat ng iyon mag-isa. Sinabi ni Booker kay Niall na may higit na maraming paraan si Andy sa pakikipaglaban kaysa sa buong hukbo. Lumabas si Andy at naghihintay sa kanila sa labas. Sumakay sila sa kotse kasama siya at pumunta sa isang abandonadong minahan upang maghintay at magplano. Pumunta tayo kay Merrick, at nakita natin siyang nakikipag-usap kina Joe at Nikki, at nainis sila sa kanyang mga salita kaya pinukol nila siya. Agad, kinuha ni Merrick ang kutsilyo at sinubukan itong saksakin ng maraming beses. Nang makita ng doktor ang bilis ng paggaling ng sugat, hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan at sinabi kay Merrick na si Niall ay may Nobel Prize, at sumagot siya na mayroon din itong malaking kita. Nang marinig ito ni James, nagalit siya at sinabi kay Merrick na ang layunin nila ay agham, hindi pera. Pumunta kay Niall at Booker, na magkasama.
Sinabi ni Nile na kailangan niyang makita ang kanyang pamilya, kaya ikinwento sa kanya ni Booker ang kanyang buhay. Mayroon siyang 3 anak at ang pinakahuli ay namatay sa edad na 42 dahil sa cancer. Sinabi niya na mananatiling bata si Nile at hindi lalago sa edad, ngunit ang lahat ng nasa paligid niya at mahal niya ay titanda, magdurusa, at mamamatay. Kung lalapit siya sa kanila, matutuklasan nila ang kanyang lihim at hihilingin sa kanya na ipaalam ito upang hindi sila magdusa. Hindi niya magagawa ito, at hindi siya paniniwalaan at sasabihin na siya ay makasarili at hindi nagmamahal. Habang ikinukwento, si Booker ay malungkot at apektado. Dito natin nalaman kung bakit ipinagbabawal kay Nile na bumalik o kausapin ang kanyang pamilya. Nagulat tayo nang makita natin na ang sugat ni Andy ay hindi naghilom at hindi na siya naging immortal. Lumabas si Andy at hindi ipinakita ang anumang impormasyon. Pumunta tayo sa Joe at Nikki, na nagdurusa dahil sa eksperimento, kinukuha sa kanila ang mga bahagi ng katawan. Nagulat si James nang sinabi ni Merrick na kinuha nila ang dugo, tissue, at DNA ng mga immortal, at kailangan silang ikulong magpakailanman dahil kung makalabas sila ay mahuhuli sila ng mga kalaban. Labis na nagalit si James. Bumalik tayo kay Andy at Nile na nag-uusap. Dumating si Booker at sinabi na natukoy na nila ang lokasyon ni James, kaya naghanda sila at pumunta roon. Kinuha ni Booker ang baril at ibinigay kay Andy, at nagpasya si Nile na bumalik sa kanyang pamilya, sinabing hindi siya papatay at may oras pa siyang mabuhay kasama ang pamilya. Pinayagan siya ni Andy at ibinigay ang baril na kinuha ni Booker. Sumakay siya sa kotse, huminto sa istasyon ng tren, inilagay ang baril sa bag, at inalis ang magazine, ngunit wala itong bala. Nagulat siya, at kami rin ay nagulat na si Booker pala ay nagtaksil. Bumalik tayo kay Andy at Booker at nakita natin silang pumasok sa lugar ni James. Pinutukan ni Booker si Andy, ginapos, at humingi ng paumanhin, sinasabing ginagawa niya ito para kay James. Kung malalaman ni James ang kanilang lihim, maaari niya itong wakasan. Nagulat si Andy at sinabi na hindi ganoon ang paraan. Dumating si Merrick at nalaman na hindi na immortal si Andy. Hindi pumayag si James sa nangyayari, kaya pinagbabaril at itinapon siya sa lupa. Dinala sila sa laboratorio ng kumpanya kasama sina Joe at Nikki. Bumalik si Nile sa lugar ni James, tinutukan siya ng baril, at tinanong kung nasaan si Andy at Booker. Tinamaan niya ang binti ni James upang ipakita na isa rin siyang immortal. Ipinakita sa kanya ang laboratorio at ipinaliwanag ang lahat ng impormasyon at ang lihim tungkol kay Andy, sa grupo, at sa mga nagawang kabutihan nila sa mundo sa mahabang panahon. Dito nalaman ni Nile na sila ay mga taong gumagawa ng kabutihan at nagtataguyod ng katarungan. Tinanong niya kung bakit laban siya sa kanila. Sinabi ni James na ang asawa niya ay namatay at hindi niya magawa ang anumang bagay para sa kanya, kaya gusto niyang pigilan ang paghihirap ng ibang tao sa pamamagitan ng pagtuklas ng lihim ng kanilang pagiging immortal. Nalaman ni Nile na hindi na immortal si Andy. Pumunta sila sa kumpanya, at tinulungan siya ni James na makalabas, at sinabi na kailangan niyang itama ang kanyang mga pagkakamali, ngunit tumanggi si Nile. Sinabi niya na siya lamang ang makakapagligtas sa kanila, kaya lumabas siya at hinarap ang mga gwardya, pinaputukan sila at nalaman nilang may isa pang immortal. Nagkaroon ng matinding putukan hanggang sa makarating sila sa laboratorio ng grupo at pinalaya ang lahat. Labanan ng mga gwardya, ngunit sabay na pinuprotektahan nila si Andy, nasa harap at likod upang protektahan siya sa bala. Maya-maya ay nagkaroon ng pagsabog, at isang tao ang lumabas at binaril si Nikki. Tumingin si Andy sa palakol at sinabi na sapat na ang biro, kinuha niya ito at ginamit sa labanan hanggang sa matuklasan nila na si Merrick ay nasa itaas na silid. Pumasok sila, nakipaglaban sa mga gwardya, at tuluyan nilang napuksa ang lahat. Biglang lumitaw si Merrick at itinaas ang baril kay Andy, kaya ginamit niya ang palakol at tinamaan sa leeg si Merrick. Nang patuloy na babarilan si Andy, dumating si Nile at kinuha si Merrick, bumagsak sila mula sa gusali sa kotse, at makita natin na ang katawan ni Merrick ay nasira ngunit unti-unting bumalik sa normal. Magkasama silang umalis, at sa isang emosyonal na eksena, sinabi ni Andy kay Booker na hahatulan siya na mag-isa sa loob ng 100 taon at hindi sila makikita sa panahong iyon, pagkatapos ng 100 taon, magkikita silang muli. Nalungkot si Booker dahil hindi niya makikita si Andy, at pati si Andy ay mamamatay kaya hindi niya siya muling makikita. Nagpaalam sila at iniwan siya, at pagkatapos ng ilang panahon, pumasok si Booker sa bahay at naramdaman ang presensya ng ibang tao. Nagulat siya nang makita si Queen, na nakakulong sa bakal na kabaong sa dagat ng higit 500 taon. Dito nagtatapos ang pelikula at ang kwento natin ngayon. Huwag kalimutan, kung nagustuhan mo ang video,
Suportahan kami sa like, share sa mga kaibigan mo, at subscribe sa channel para hikayatin kaming magpatuloy.